Katapatan niya'y hindi napaparang. Makatotohanan niyang gaway hindi mamamatay. Sino man ang isilang sa sandaigdigan at bawian ng buhay, patuloy at patuloy pa rin niyang pinasisilay. Sa bawat anak niya at saan man dako ng sanlibutan, ang kanyang kahiwagaan. Halina kayo, mga minamahal ko. Pagninilay ay dapat gawin nyo. Matigib ng pag-ibig ang mga puso nyo. Sa gayon, ang pagmamahal na inuukol ng Ama ay tuwirang inyong madarama. Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag po kayong magdaramdam kung kayo ay pinagsasabihan na patayin muna ang cellphone, sapagkat kung kayo po ay sumasamba, halimbawa ay sasamba kayo, di po ba't dapat malinis yung isip nyo, malinis yung puso nyo, upang mabuo yung pakikipagtipan ninyo sa Diyos na pinakikipagtipanan ninyo. Ang pagtungo nyo po rito ay may layunin kayo. May hangarin kayo. Ang hangarin ninyo ay magsigaling ang inyong karamdaman ng pisikal. Subalit hindi lamang karamdamang pisikal ang layunin na ibigay sa inyo ng Ama, kundi ang makatatanggap at makakakilalang ganap sa Kanya, kagalingan ng kaluluwa, kalusugan ng inyong kaluluwa ay kasama na. Kaya't kung tapat ang inyong pakikipagtipan at totoo ang inyong paghahanap sa Kanya, hindi bagat ang gagawin ay ang pagiging tapat na anak niya. Kung papaano siya sa dakong ito ay naghahanap ng kagalingan, paano mong tuwirang mararamdaman ang dulot niya? Kung naririto ka man, ang isip mo'y nandoon sa naghihintay ka sa magte-text sa'yo o tatawag sa'yo. Kung sa palagay ninyo, kayo'y naparito, na buong galak at katapatan ninyong hinahanap ang inyong ikagagaling sa karamdaman, limithiin ninyong maramdaman yung magpapagaling sa inyo. Sapagkat wala naman doktor na nag-aral ng doktor sa dakong ito, kundi ang tunay na doktor na manggagamot ng lahat ng doktor at tunay na doktor ng lahat ang hinahanap na dapat nyong makita. Maramdaman, hindi ng inyong mga mata, kung hindi ng inyong mga diwa at pandama. Sa gayon, kung paano nyo makikita ang katotohanan na ang kumikilos ay buhay na Diyos sa dakong ito, maring ang pagtungo mo rito ay hindi pa lubos at ganap, subalit nang dahil minimithi mo na maramdaman mo ang pagkilos niya, kumilos siya na may magagawa sa buhay mo. Nawa, maunawaan ninyo kung bakit sa tuwin ay sinasabi, patayin ang mga cellphone o kaya ay i-silent nyo. Kung naka-silent naman at nag-vibrate yan, tunog pa rin sa mga microphone, speaker, sa makatwid. Kung hindi mo sadyang gustong patayin, hindi doon nakapokus ang iyong pag-iisip at damdamin, kundi doon sa hinihintay mong tumawag sa'yo o hinihintay mong mag-text sa'yo. Sa makatwid, paano mo mapapatotohanan ang hinahanap mo'y ang Diyos ng kabanalan para ibigay sa'yo ang hinahanap mong kagalingan?
Wala namang taong magbibigay sa iyo nito sapagkat kung bilang kuntsing, hindi kayo magagamot. At kung bilang pagkatao, hindi kayo maaaralan. Walang bahaging pangaral na ibibigay sa inyo sapagkat hindi ito pinag-aaralan. Ito'y kusang bumubukal, numunukal, lumuluwal. Kaya't kung inyong nanamnamin at inyong tatanggapin, may pakinabang kayo. Kaya nga ang bawat araw ay kapakinabangan sa taong naghahanap ng katotohanan. Subalit hindi mapatotohanan ng mga taong naghahanap ng buhay at kalusugan na hindi naman kinikilala ang magbibigay ng buhay at kalusugan. At ito ang malaking pagkakaiba ng hinahanap mo sa libutan at kaukulan sa espiritual na gawain. Pag nagtungo ka ng doktor, check-upin ka, makikita mo kung paano kanya check-upin. Susuriin ka, makikita mo kung anong pangsuri niya sa'yo, mga makinaryang binili, ginawa ng tao. Subalit sa dakong ito, hindi mo makikitang sinusuri ka. Hindi mo makikitang paano ang gawin sa'yo. Pakitanggal nga po yaong tricycle na ito. Tumatama lang po dito yung ilaw. Masakit siya matayan. Hindi mo makikita kung paano ang tututok sa'yo. Stethoscope, X-ray, ultrasound, CT scan, 2D echo, etc. Kung anong uri ng pangsuri sa katauhan ng tao. At hindi ka rin kukuhanan ng dugo para ilaboratory ka. Sa makatwid, ang natural na panggagamot at natural na gumagamot, siyang naririto. Kaya hindi mo makikita yung ginagawa ng taong nag-aral sa larangan ng panggagamot. Kaya naman hindi lahat ay nakakakita ng katotohanan sa dakong ito sapagkat hindi lahat ay naghahanap kung sino ang hinahanap na Diyos na magpapagaling. Ang hinahanap ay ang taong haharap. Si Apo Kunching. Kung paano ba si Apo Kunching manggamot? Kung ano ba ang sasabihin ni Apo Kunching? Kung ano yahaton? At kung ano sasabihin sakit niya? Kung tama ba o hindi, huhulaan ba niya? At sasabihin, tingnan ko nga kung tama, totoo ang sinasabi niya. Sasabihin ko, hindi pa ako nagpa-check up. Pero ang totoo, no, nagpa-check up ako, tingnan ko lang kung pare sila nang sasabihin ng doktor kung totoo siyang manggagamot. Sasabihin ko, hindi ako uminom ng gamot. Tingnan ko lang kung alam niyang hindi talaga ako uminom ng gamot. Sasabihin ko, walang sinabi ang doktor, subalit nakita ko resulta ganito, tingnan ko kung makikita niya yung sakit ko. Ganyan ang tao na tumutungo sa dakong ito. At tumpak at marapat na ito ang sinasambit ko na ito ang layunin ng taong walang kilalang Diyos, Ama. Subalit sino nga ang tatugon at tatanggap nitong matwid kong salita sa inyo? Hindi ba ang taong nagpapakatwid at ang taong nagnanasa ng matwid? Sino ang tatanggap nito? Hindi ba gayong taong nagpapakatotoo at dinarama yung pakatotohanan at makatotohanang Diyos na tinatawagan? Mga mahal, hindi lahat kayo'y makakaunawa sa sinasambit ko. Subalit hindi na sapat yaon na unawain ninyo kung di nyo mawawaan. Ang mahalaga, gamitin yung pandaman nyo kung may Diyos na totoong tinatawagan kayo, mararamdaman nyo. At isa pang pinakamahalaga, kung tapat ang puso nyo, sisibol ang damdamin na totoo ang Diyos na tinatawagan ninyo. Sa makatwid, kung bilang tao ang haharap sa inyo, hindi kayo haharapin. Para sabihin sa iyo, ito sakit mo, ganito gawin mo, ito lagukin mo, ito inumin mo, ito gagawin, para bukas, para sa kailang araw. Subalit, nang dahil hindi nga tao ang sa inyo'y humaharap, ginagamit lamang ang taong katulad nyo sa pagharap upang ibuka ang bibig at sambitin sa inyo ang dapat.
upang ituro sa inyong nararapat kung kayo ay makikinig, kayo ay tatanggap. Maliban doon, wala nang ibang makapagpapakilala sa inyo kung sinong humaharap sa inyo. Kung hindi nyo makikilala, ang humaharap sa inyo, hindi nyo nakikita. Mga mahal, mahirap ba ang tumupad kung totoo ang puso mo? Mahirap ba ang gumawa kung bukal sa puso mo? Lahat ng mabuti ay mula sa Ama. At lahat ng natural na kalooban mong mabuti ang gumaganap at tumatanggap ay magaan mong tutuparin. At lahat ng bukal sa kalooban walang hirap mong gagawin. Subalit lahat ng nahihirapan, hindi totoo sa damdamin. Pawang katotohanan ng sakit tinuran. At ngayon pagnilayan ninyong mga sinampit ko sa harapan. Kung ganang pagkatao'y paano niya yan hihimay-himayin? Saan katang-isip niya yan daratal? At paano niya hahaka-hakain ang salitang mainam sa makatwid? Kung nakinig kayo, batid nyo na, tinutunguhan nyo. At kung tuwira namang may pandama kayo, hindi na mistil pang sabihin sa inyong makinig ka, kundi ikaw mismo makikinig ka. Sapagkat ang umaatas sa iyo, yaong kinikilala mo, tinanggap na nadarama mo. Subalit kung hindi mo nga nararamdaman, hindi mapapangusapan ang isip mong makinig ka, anak. Sapagkat iba nga ang laman ng isip mo, yaong hinihintay mong tatawag at magte-text sa tinatawag ng taong cellphone. Aba, wika ng tao. High-tech na rin pala ngayon si Kristo. Alam niya nang sabihin niya on text message at call. Mga mahal, hindi tangambulo ang espiritu. At lalong hindi pinanganak sa naglaho. Kundi ikaw ay paparito pa lang, nauna na sa'yo. At ang lahat ng salita ng tao ay batid sambitin ng espiritu. Subalit ikaw tao, ang salita ng Espiritu ay hindi mo kayang sambitin kung nasa pagkatao ka. At siyaon ang malaking pagkakaiba ninyo, ng Espiritong hindi nyo kilala at di pa nakikilala. Ano man ang laman ng isip nyo ay hindi nyo masasabing nandyan sa inyo. Sapagkat kung di mo nararamdaman ay hindi mo masasabing sumasa akin siya. Subalit, hindi nyo man nararamdaman masasambit kong sumainyo ako. Sapagkat hindi nga tao ang pinaparituhan ninyo upang maglingkod ng totoo, tapat sa inyo. Sa makatwid, mga minamahal ko, ang sinumang nagnanasa ng pawang mabuti, ang kabutihan ay hahanapin niya. At ang sinumang nagnanasang gumaling ang kanyang karamdaman, babatahin niya ang paraan para siya'y makakamit ng kagalingan. Sa makatwid, kung nagnanasa kayong lahat magsigaling ang karamdaman, may pag-uukulan kayong pagbabata. Sapagkat, kung magtungo man kayo sa mga nag-aral, hindi pagdakakarakay magic, wika niya, magaling ka na. Daranas ka rin ng pagsubok. Ibibigay din sa iyo ang anong uring gamot. At sasabihin din sa iyo, susuriin ka. Kaya hindi rin yung araw na yun, oras ay kinamtan mo na kagalingan. Di sinsanay wala nang nakatungo rito kung gayon ang naganap. Subalit nang dahil hindi nga gayon ang nagaganap, may kaukulan sa dakong ito, may kaukulan kay Pedro, may kaukulan kay Maria, kung saan kayo nauukol. Subalit, lahat ng nauukol dito, hindi pagdaka, dinamonia na wala siyang kinilalat na dama. Sa makatwid, mga mahal, ang anumang bagay na nararamdaman ng tao, walang makatutukoy kundi ang kumilala at nakakakilala sa kanya kung sino siya. Ikaw tao, anumang nararamdaman mo'y ikaw ang nakababatid mismo sa sarili mo. Subalit ang katabi mo, kapwa mo tao at maging sino man sila, hindi mo matatarok ang kalooban ng bawat isa. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, saan huhuguting talino ni Kunching kung yaon ito. At kung siyang nangusap sa harapan ninyo, sa makatwid,
Ang pagkilos ng Espiritu ay hindi ninyo nakikita. Ang paggamit sa inyo ay hindi nyo mababatid. Subalit ang pandamang binibigay sa inyo, yaon ang nagpapatotoong suma sa inyo ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't hindi nawawaan ang mga kaharap noon at hindi natanggap ng mga pinangusapan sapagkat sa bilang pagkatao ang pagkatao nila. At ang nakadama, naghari ay Espiritu. Sa makatwid, mga minamahal kong naririto, maging sa ibayong dagat na nanonood sa oras na ito, ang sino mang nakakilala at tumanggap sa hindi niya nakita, siya rin ang nalugod sa kalooban niya. Alalaon baga, sulong tao, gaano ka katalino para matandaan mong ibigkas sa kapwa mo ito? Sulong tao, saan huhugutin ang isip mo para pag-aralan mo at bigkasin sa kapwa mo? Sa makatwid. Kung ikaw mismo inaamin mo na hindi mo kaya ito, pagnilayan, may Diyos na totoo. At kung pawang katotohanan ng kakamti ng tao, makikilalang totoong nakikipagniig sa mundong ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't, huwag kayong mag-asal bata. Nagatas na lamang ng gatas ang nais niyong lagukin. Magmithi kayong makakain ng matigas. At kung kaya na ninyo ang matigas, palalagukin pa ba kayo ng gatas? At kung nakaya nyo nang nguyain ang matigas, hindi bagat masigit sa matigas ay kaya nyo nang lapangin ng ngipin? Sa gayon, ito ang magpapatibay sa inyong kalooban na may Diyos kayong nagpapatatag sa inyong katauhan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya nga't ang gawain ito'y hindi kayo pinupersa. Ang gawain ito'y walang pwersahang sinabi sa inyo, halika dito at makinig ka, pumarito ka't gagamutin kita. Sapagkat ang gawain ito, kung sino ang may pandamang nakakilala at nabuksan ang isip niya, siyang tutungo at daratal. Sa makatwid, kung ilan kayong bilang sa araw na ito, yaon lamang ang nasa kong dumatal. At kung mapapalabis ko sa inyong bilang, nasa kong maragdagan kayo, magagawa ko rin ito. Subalit kailanman, hindi si Constancia ang nagpapatungo sa inyo. Sa makatwid, kung daman nyo ang hindi Constancia ang nangungusap sa inyo, naramdaman nyo may totoo kayong tinatawagan mga tao. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Tao, kahit ang pintuan ay sarado at nakasusi ito, kapag ang tamang susi lumapat sa kanya ay mabubuksan din tao. Sa makatwid, sarado man ang pangunawa nyo, kung lumapat sa damdamin nyo ang binahagi ko, mabubuksan kayo upang makaunawat, matanggap ang tinuran ko. Mahal na mahal ko kayo. Nakapikit man ang inyong mata, kung nakabukas ang diwa nyo, maririnig pa rin ang binigkas ko. Wala mang makita ang inyong mga mata sa mga sasabihin kong patutupad sa mundong ito, subalit kung bukas ang diwa nyong may pangunawa kayo, hahanapin nyo ang kaganapan, hihintayin nyo ang katuparan. Sa makatwid, kung sambitin ko sa inyo ang ginagawa ko'y para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa, ang totoo'y magmimithi, natatanggap at kukuhanin ng marapat. Sapagkat alam niyang tama at tumpak ang aking ginagawad. Subalit, ang isip ay makasanlibutan at ang damdamin ay pangkatauhan, kailan may walang pakinabang sa ginagawa kong mainam. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga tuwirang kong sinasambit, hindi ako ang mananawagan, wika ni Constancia, sa inyong harapan. Subalit tinuturan kong maliwanag sa inyo. Ako ang nagudyok sa inyong kaisipan at damdamin upang kayo'y pumarito. Ngayon kung hindi nyo nawawaan kung sino ako, ibang nanaig sa inyo, hindi yaong ako, kundi ang mandarayang kasunod ko sa tuwina upang agawin kayo. Mga mahal ko, may sentido kumon ang tao.
at may pusong tumitibok upang makadamat huminga. Sa makatwid, kung ito ang kailangan mong lumusog sa iyo, sinong hahanapin mo? Hindi ka maaring maghanap ng kapwa mo tao upang palusugin ang iyong espiritu, kaya't hindi rin lulusog ang iyong puso sa kapwa mo tao. Sa makatwid, ang totoong nagbigay ng buhay at nagpahiram ng buhay, siyang kaparaanan upang lumusog ang inyong pananampalataya, ang tumibok na mabuti ang puso nyo at magliwanag ang isipan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hinahamon ko kayo. Saan man dako pumaroon at makarating itong aral ko, ito'y matwid kong sasambitin kahit kaninong tao. Sapagkat kailanman, hindi ako humabi ng haka-haka ng kapwa nyo tao, kundi ang inuulat ko't sinasambit sa inyo, yaong napagmamasdan ko saan mang sulok ng daigdig na ito. Mga mahal ko, katotohanan ng tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Mga nakadamat nakasumpong ng katotohanan mo'y patuloy na sidlan pa, upang patuloy na maragdagan ang mga napipili sa daigdigan na may hatid sa iyo't mapabilang sa kaharian. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinong katauhan ng gayon ang idudulog? Sinong katauhang magbibigkas ng gayong panalangin? Sinong katauhan ang makapagbibigkas niyon? Kaya't kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko nila lang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang pangungusap ay matwid at makatotohanan, sino ang pinagmumulan? Kapag diretsohan at buong tapang na binibigkas, sino ang nag-aalay? Mga mahal, hindi naman kayang gawin nun nung hindi pa nakatupad at nakagawa ng gayon sa makatwid. Ang gagawa lamang niyon ay ang nakagagawa ng lahat ng bagay sa sanlibutan, subalit hindi nasisilayan ng mga matang na turingan. Lamang kahit ikaw, kahit kanino, kahit saan pa, magagawang pasukin ka, mapagalaw ang gawa mo, na kamay na ginagalaw mo, paang ginagalaw mo, bibig na naibubuka mo, matang na iikot mo, at isip na tinatalaan ng mga salita ng kung ano-ano. Buhay ba, Ama? Mga mahal, ang may pandinig muli ay nakarinig. Mapapalad ang narito ngayon ng puso niya'y natigib ng galak. Nakadama, nakaunawa, siyang lubos sa Ama. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hindi bagat ang nangangailangan ay nagsusumamo sa kapwa niya. Kahit gaano pa siya katarik at kataas, kapag kailangan niya ay magpapakababa siya. Kung sa kapwa mo'y nagagawa mong magsumamo, ano pa kaya sa nag-alay ng buhay mo, na hindi mo magawang magpakababa at magpakatotoo? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano mawawawaan kung naririto man, subalit hindi niwawawaan ang aking tinuturan? Hindi pinakikinggan at ibang nilalaman ng kaisipan. Paano magkakatuntunan ang magkalayo at di magkakilala? Mga mahal, upang magkatuntunan ang bawat isa, kilalanin ang nalayo, kilalanin ang di pa nakita. Doon matutuntunan ang mga anak niyang nawalay sa kanya, at mararamdaman naman ang anak niyang nakadama kung sino ang ama niyang
maluwat na di nakilala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mas masarap na magiging galak ang matatanggap ng isang hindi naasahan subalit nakamtan kaysa doon sa asang-asa subalit hindi naibigay. Mga mahal, kung di nyo man inaasahan na totoo ang dataputan nyo, aabutan nyo at daratnan sa dakong ito. Subalit kung nakipagtotoo kayo, nagalak ang puso nyong kayo'y nasurpresa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't sa panahon ng Kristo, hindi lahat ng inulat at hinayag ay natuto ang mga tao, sapagkat hindi lahat ng inulat at pinahayag ay ginusto. Gayon din sa panahon ng aking Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay sarap mabuhay sa piling ng Diyos amang mahal. Tama po ba? Magkatulad ba ang martir at saka mapagparaya? Dalawang uri yan. Ang martir na katangahan at martir na makatotohanan. Kapag ang makatotohanan, tama yaon. Subalit yung nagpakamartir ka sa katangahan ay hindi tama. Buhay ba ang Ama? Naganap ang salitang martir kay Maria. Nagpakamartir kaya sa inyong rosaryo bilang mga Katoliko, naganap yaon sa salitang martir. Sapagkat nagpakamartir ang isang Maria nang dahil sa isang anak na isinilang sa pamamagitan ng Espiritu, subalit sa kanyang kamartiran na pagtagumpayan naman ng lubusan, sapagkat makatotohanan ng kamartiran niya at hindi katangahan. Buhay ba ang Ama? Subalit, yung pagpakamartir na hindi totoo, kaya ka lang nagpapakamartir dahil may takot ka. Takot ka. Sasabihin sa'yo ng kapwa mo, huwag mo sasabihin. Dahil lagot ka sa akin. Nagpapakamartir kang katangahan. Hindi mo sinasabi dahil lang takot ka. Subalit hindi naman totoo sa puso mo yaon. Subalit ang pagkamartir ng isang Maria ay bukal na may pag-ibig. Kaya naman nasiyahan at nagalak. Napagtagumpayan ng may kalakip na kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Nagpakamartir ka dahil lang doon sa sabi ng asawa mo, pinangakuan ka. Pagdating ko, mayaman na tayo. Kaya habang hinihintay mo at dahil may pangako siya, nagpapakamartir ka. Hindi naman totoo ang pagpapakamartir mo sapagkat may inaasahan ka lamang. Subalit ang isang Maria na nagpakamartir, totoong ginampanan alang-alang sa anak na bugtong na ibinaba ng Ama na nagkatawang tao sa pamamagitan ng katawan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano bang uri ang pagpapakamartir mo? Katangahan ba? Gumising ka. Ano bang uri ang pagpapakamartir mo? Katotohanan ba sa kaliligtas ng kapwa mo at kaligtasan mo? Magpakatotoo ka pa at sumulong ka. Sapagkat may gantimpala ka sa Ama. Mga mahal, ang pagpapakamartir sa kabanalan ay ang Ama ang magbibigay gantimpalaan. Gantimpalang mainam. Subalit ang pagpapakamartir sa mga layunin mo sa buhay, wala kang kakantan sa Kanya. Sapagkat ito'y pansarili mong kamartiran, hindi sa Kanyang kalooban. Kaya't kung ang pagpapakamartir mo dahil sa mga layunin mong pangkatauhan, mabibigo ka sa Kanya. Mahihirapan mong tuparin ito, maghihirap kang tumawid sa dinaranas mo sapagkat may layunin kang pansarili at may hangarin kang bilang tao.
Subalit kung ang hangarin mo at layunin ay para sa pangkabanalan at pakikipagtotoo mo sa Ama, ipagtatagumpay ng Ama ang kamartiran mo. Sapagkat mabuti ang nagaganap, hindi lamang sa iyo, kundi sa kapwa mo tao. Kaya't sa pamamagitan ng ginawa mong kamartiran, maraming natubos, maraming nagawang nagliwanag. Ang Ama ang magbibigay ng kahiwagaan ng buhay mo at magbibigay gantimpalang di mo inaasam, sapagkat siya ang mahiwagang totoo. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ano bang pagpapakasakit ang nasa iyo? Nagpakasakit ka ba dahil sa sarili mong gusto? Huwag kang umasang maligaya ang puso mo. Subalit, nagpakasakit ka ba alang-alang sa Ama mong tinanggap sa buhay mo? Upang makatalima ka sa kalooban nito at gawin mo ang tama't tumpak sa buhay ng kapwa mo? Patuloy na mararamdaman mo ang pag-ibig niya at mararamdaman mo'y ligaya ng puso mo sa bawat pagtalima mo. Walang hirap na gaan mong sasabihin, masarap pala sa piling ng Ama mo. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, kaya nga't sa kabila naman ng mga pinagdaraanan, mayroon ka mang buntong hininga. Natatapos ang buntong hininga na yan, pagkatapos mong hinigit, maligaya ng mararamdaman sa puso mong taglay. Subalit, kung hindi dapat at totoo ang iyong ginagawa, kawawa kang nagpakamartir, sapagkat walang kabuluhan, walang silbi, walang nag-aalay, inaalay at maiaalay na dapat mong gawin na pakinabang sa iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, ang nagmamahal sa mga anak, tinatama't tinutuwid, upang sa gayon kung matama't matuwid, silang makinabang sa iyong pagtutuwid. At yan ang maliwanag na katotohanan, hindi lahat ay nakikinig. Hindi lahat ay tumatanggap, sapagkat kung kayo nga ay tumanggap at nakinig, kahit simple ninyong pinapatay ang inyong mga cellphone tinatawag, nagawa nyo yaon. Sa makatwid, wala ang totoong paggalang nyo, sapagkat ang batid nyo'y tao ang tinunguhan nyo. Pagkatapos maghahanap ka ng galak sa puso mo, pagkatapos maghahanap kang mahulagpusan sa ginagawa mo, pagkatapos naghahanap ka ng ligaya ng buhay mo, niloloko mo mismo'y espirito. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan, sapagkat kung bilang pagkatao nga harap sa inyo, hindi sinambit inukol ang lahat ng tinuran, at kailanmay hindi magagawa ang marapat sa inyo kung bilang pagkatao lamang. Magtampot, magdamdam man kayo, may ipapalit ako sa inyo, sapagkat hindi tao ang nag-akay at pumarito kayo na nagsambit sa bibig nyo. Sa makatwid, habang gagamitin si Constancia, may bibigay akong paglilingkuran niya. O tao, nagsimula ang gawain itong isamang tao'y wala, subalit sa pag-usad ng panahon, napalagukot na palawak sa iba't ibang dako. Kaya maliwanag kung masasambit sa inyo tao, hindi tao ang nagbahagi sa inyo, hindi tao ang bumuo ng gawain ito, hindi tao ang nananakot sa inyo, kundi ang Diyos na totoo ang nagpapakatotoo para kayo'y ulatan at magpakatotoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, hindi ako nagagalit, ngunit marapat na magtuwid. Hindi ako magagalit, subalit kailangan kong magtigib nang sa inyo'y marapat na pagpapaalala at pagsambit. Subalit, ito lamang ang saki iiwanan sa inyong lahat. Mayroong takda at may hangganan ang lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam, nagkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya tinyong pakinggan mula sa mga salmo. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, anuman ang nagaganap sa lupa, anumang oras kang tumingala sa langit, walang nakatibag, walang nakawarak, walang magwawasak. Hindi tulad ng lupa na nawawasak ang bundok, tinitibag ang bundok, pinapatay ang dagat, kinukuhanan ng karagatan, pinapatay ang ilog, namatay ang mga sapa. Sa langit, sino ka mang makapangyarihan at mataas na nilalang, hindi ka maaaring umakyat doon at tibagin mo at wasakin ang langit. Sa makatwid, ganon ang Ama mo na hindi mo nakikitang aking pinakikilala. Walang makaakyat maliban ang totoo na anak niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, walang tinitingnan kundi ang sanlibutan, walang pinagmamasdan kundi mga nilalang, upang patuloy na pag-ukulan at alayan ng buhay, kasiglahan, katamtaman ng buhay, naroon kanino man. Maging ang kayamanan, wala mang kamtin ng sinuman, kung ang kayamanang mula sa Ama ang inyong makakamtan, higit pa sa kamayan, hoya kayene hene kanahalo, natsaramahalle yakaramanahana, no karamanehenne yakaramahal, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, pawang katotohanan, higit pa sa inyong kamay na hahawak ng kayamanang kinamtan, hindi ninyo masasabi, amay inyong nasilayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung nadarama nyo lamang, pagsusumakitan nyo, magsusumikap kayo, tamuhin nyo pang higit ang aking pag-ibig. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Itutuloy po ba natin o tatapusin na? Sabihin nyo mang tapusin na, itutuloy ko pa rin. Ang ayaw, matulog. Ang gusto'y makinig. Ang gusto nang umuwi, lumuwan. Ang gustong makinig, manahan. Buhay ba ang Ama? Inuulit ko, hindi si Constancia ang nag-akay sa inyo at nanawagan sa inyo para kayo'y pumarito. Sa makatwid, ilan man ang magtampo sa hindi nyo nawawa ang pagtuturan ko, kaya kung higit sa inyong lumisan ay ibabalik ko. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Yan ang tao sa mundo. Walang batid kundi ang kanya. Walang hinahanap kundi kaliligaya niya. Subalit di batid ang kung anong sa Ama at kung anong ikaliligaya niya sa mga anak na totoo sa kanya. Nekarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Ang hindi nakakaunawa ay magsasambit, galit pala si Apo Kunching. Ba't kaya nagagalit si Apo Kunching? Ano ba nakagagalit? Ang may pandinig ay nakarinig. Kailanman na hindi pa nagalit si Kunching sa harapang ito, kailan may walang karapatang magalit si Kunching sa inyo, sapagkat di nyo siya kilala at di kayo kakilala, anong karapatang pagalitan kayo tao? Subalit, ang tinuturan ko, hindi para ikagalit ninyo, kundi para mabuksan pangunawa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. 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 Kung ang pandaman ninyo ang sisibol at mananaig sa inyong katauhan, mimithin ninyong sa tuwin ay pakinggan ang sa aki kaulatan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Lahat ng tao ay may pinagmulang lahi. Tama po ba? Subalit iisang lahi ang pinagmulan. Tama po ba? Sino po ba pinagmulan ng lahi? Po? Sino po? Dumarami na noon, ayon sa banal na aklat, ang mga tao, subalit nakita ng Ama na sutil ang mga anak niya, kaya't sinabi niya kay Noe, gumawa siya ng daong at isakay niya yung kanyang pamilya at paris-paris na mga hayop. At winasak niya ang daigdig. At ng panahon na yon, wala nang nakikita, kundi si Noe na lang ang mabuting anak niya. Kaya siya ang inatasan. At doon naganap ang panahon ni Abraham. At pagkatapos ay sinambit, darami ang iyong mga anak, ang iyong mga lahi, ang iyong mga inapo. At sa panahon ni Jacob, na naging anak ng kanyang anak na si Isaac, sinambit na lalaganap sa daigdig, hambing sa alabok ang mga tao, mga ngalat sa buong daigdig. Naganap po ba o hindi? Sa makatwid, ang inuulat sa banal na aklat ay kasaysayan lamang ng mga nagaganap sa panahong yaon. At inuulit lamang ngayon dahil walang nakasaksi sa mga panahon na yaon. Subalit, ang espiritu ng katotohanan ay nagsasambit ng magaganap para sa kaukulang sa mga darating na panahon. At ang makapagpapatotoo na naman yan ay ang mga naging totoong anak ng Ama. Buhay bang Ama? Sa makatwid, napuputol ba ang ginagawa ng Ama sa ibabaw ng lupa? Naputol ba ang kanyang paggawa sa mga anak niya? Naputol ba ang kanyang mga salita? Kung ang salita niya, ang Bible na itong tinatawag o Biblia, siya na lamang babasahin sa harapan at pagkatapos ay tama na, sabi ng Tagalog na Bisaya, tama na. Pagkatapos ay tama na, maunawaan baga kung walang pag-uulat na pahayag. Kaya, maliwanag ngayon ang katotohanan, mga mahal ko. Inuulat ko lamang na maliwanag sa inyo ang pawang nasa ko. Kaya't kung kayo'y may pandinig, muli nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, kung nakikinig lamang kayo, may gumagaling sa inyong di nyo nababatid. May nararamdaman kayong hindi nyo alam kung paano nyo nadama. At nabubuksan ang pangunawa ng totoo na nakipag-totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Mahaba na, no?
Mapalad kayo. Ako po, kung walang oras mamayang gabi, hindi ko pa mapapakinggan ito. Kaya, naunan pa kayo sa akin na nakarinig ng inulat ngayong araw na ito. Kaya, kung pare-pares po tayo ng mithiin at pandama, naramdaman nyo rin, bagamat ako'y ginamit lamang ang kasiyahan ko dahil ako'y nagpupuri sama sa aking kamangmangan, ay minithi niyang gustuhin ako. At di ko kahihiya ang kamangmangan ko sa sanlibutan. Bagkus katatakutan ko pala kung magiging mangmang ako sa larangan ng kabanalan. Noon, nakakahiya kung mangmang ka dahil tatawa-tawanan ka ng taong mapanirang, mapangutsyat, mapanghusga. Subalit, pag pala nasumpungan mo ang ama, wala kang pakialam sa kapwa mo. Kahit pagtawanan ka at husgahan ka nila, ang mahalaga, tumalim at sumunod ka sa mabuting layunin ng ama. Buhay bang ama? Ngayon, ano ang mas malaking kahiya-hiya sa taong mga tumanggap na't nakakilala sa ama? Ang wala bang pinag-aralan, ang mangmang sa sanlibutan, o ang taong walang hiya? Yaon ngayon ang nakakahiya, ang magwalang hiya. Kaya dahil nakakahiya ang magwalang hiya, ayaw ko kayong pagwalang hiyaan. Kaya naman, ang pakikipagtotoo kong alay na paglilingkod, naway maramdaman ninyong lahat. Buhay bang ama? Sapagkat, kaya ganong matwid ang aking sinambit, mga minamahal ko, wala kayong bayad. Kung may bayad kayo lamang, sasabihin ko, kaya ako naglilingkod, may bayad kayo, may pakinabang ako. Subalit kayo ang patotoo, wala kayong bayad kahit 5 bingi. Kaya ano ang ginagawa dito bilang tao? Para sa inyo ba o para sa kanya? Matwid ito dahil sa ama. Magandang umaga, sa pahapon, mamaya. Buhay bang ama? Katotohanan at pawang katotohanan, wika nga ng Espiritu. Sambitin mo ito, anak ko, upang makita nila ano nga bang katangahan ng tao. Kung sasabihin niyang matalino siya, ngunit ang kaluluwa niya ay hindi niya pinahalagahan. Sinong masigit na tanga? Ang walang kaalaman na nagpakatalino dahil ang nais niya ay kaligtasan ng kaluluwa? Mga mahal, pawang katotohanan, masakit na damhin at tanggapin, subalit magalit man kayo. Ito ang totoo. Buksan nyo sa banal na aklat na ito. Ang taong totoong matalino, nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Yamang naituran mo amang marapat sa kanila. Tuwirang nasilayan mo ang nakabukas ang diwat, ikaw ang nakabatid kung sino sila. Kaya't patuloy ko sa iyong pinagpapasalamat ang mga nabuksang iyong anak, nang dahil sa kaloob mo, naragdagan ng mga magpupuri sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay. Buhay po ba ang Diyos? Naku, Panginoon ko at Diyos ko, inyong pakinggan. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang ihiwalayan.
ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoong pinakasalan si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Maliwanag ang katotohanan, ang katapatan ay may kasama, may kalakip na paggalang. Ang pagmamahal ay may kalakip na katapatan. Ang pakikipagtotohanan ay may kalakip na pagbabata. Ang pakikipagtotoo ay may kalakip na paghihintay. Ang pakikipagtotohanan may kalakip na pag-asa, at sa pakikipagtotoo may kalakip na pagtupad. At ito ang ginawa ng isang Maria, bagamat hindi nakita mismo ang nag-atas, subalit sa anghel na nangusap, nakinig at tumupad. Gayon din itong si Jose. At nang dahil tuwiran ngang nagmamahalan, at may katapatan at mabuting kalooban itong si Jose, ayaw niyang mapahiya itong si Maria, kaya't lihim niyang tatalikuran. Ilan kaya ang mga taong ganito? O ilan kaya ang tao sa mundong ito na kapag nabatid niya yung kahihiyan ng kapwa niya, ipangangalandakan niya at ipagbabatid sa kapwa niya, sapagkat wala siyang malasakit, wala siyang pakialam sa kahihiyan ng kapwa niya. Hindi inalam kung paano ang kaganapan, ang inalam ay ang istorya. Upang sa gayon, may ikwento siya at maging magaling siya sa kapwa-tao niya. Mga mahal, mapapalad ang may malasakit sa kapwa-tao. Mapapalad ang nagmamalasakit sa kapwa-tao. Mapapalad ang hindi nagmimithi sa kahihiyan ng kapwa niya. Ay isa siya sa magbigay, sukal pa ng loob, at lalo niyang kahihiyan. Mapapalad ang taong nagbibigay lugod sa sarili niya, subalit sa kapwa niya ay nagbibigay lugod din upang mapagalak niyang tuwiran. Mapapalad kayo mga mahal ko kung nang dahil sa pananampalataya niyong totoo, hinihingi ng pagkakataon na magtika at martir muna kayo. Subalit sa pakikipagtotoo nyo, Ama ang gumawa ng kaparaanan upang mahulagpusan nyo, mapakalaya kayo, may bigay ang kalayaan, na nasiyahan ng kalooban, at nakabtan ang kalwal-hatian. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ama ko, Ama ko, Ama ko, tuwiran ngang katotohanan ang sinambit mo. Ang katapatan ay sumisibol sa kalooban ng tao. Ang kalinisan ay dumaratal sa malinis na pag-iisip nito. Ang pagmimithing makatalim at makasunod sa iyo ay ang simulain, ang kilalanin ka't madama kang tuwiran. Kaya naman, eto sila, mga ilan sa katauhan sa laksang bilang sa sanlibutan, na iyong pinili at hinango sa dakong ito, ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, ang may pandama sa kanila'y nakadama, at ang may pangunawa'y tuwiran ngang nakaunawa sa kalooban mo, at patuloy mong kupkupin ang kanilang kalooban at isipan, upang kung paano sila'y nakakilala sa iyo, patuloy na mithiing makilala ka pa, upang malubos ang iyong pagkilala na sila'y tunay na anak mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang